So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel, Barako Dos. Ang issue ng motor ni boss, hindi matadyakan. Ayan o, nag-lock. So pag ganyan yung issue ng motor mga padreng, ang gagawin natin dyan dito sa parting clutch. So meron tayong sisilipin dyan. So tara, simulan natin. Ang issue ng motor ni boss mga padreng, hindi matadyakan. Kalimitan ang pinagmumulan ng ganyang issue, yung kanyang idle gear, lumuluwag yung bushing. Kaya pag tinadyakan natin yung ating ratchet gear, napapatagilid niya itong ating idle gear, na kung saan tumatama ito dun sa ating gear ng ating clutch housing. So once na tumagilid yung ating idle gear, hindi na talaga natin matatadyakan. So yan ang sisilipin natin. So kailangan muna nating i-drain yung langis at tanggalin yung clutch cover. May mga pangyayari naman na yung ating idle gear nabubungi na, tsaka yung kaasawa nito dun sa ating clutch housing, yung nasa likod na gear, nabubungi po yun. Kasabay po nun yung ating ratchet gear. So kalimitan yan yung mga pinagmumulan. So pag ganito yung issue ng inyong motor, dito lamang yan sa parting clutch side. So tanggalin na muna natin yung tadyakan, tapos yung clutch cover para ma-expose natin yung mismong nasa loob. Medyo i-fast forward na natin yung ating video. Hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng ating clutch cover dahil basic lang naman po sa inyo yan. So tinanggal ko lang muna dito yung banjo bolt para hindi sumabit yung ating clutch cover. So tanggalin nyo lang yan, yung banjo bolt na G sa taas, tsaka yung banjo bolt na 12 sa baba, tsaka yung 8mm dun sa block para maiangat natin, matanggal natin ng mabilis yung ating clutch cover. So i-fast forward na natin, dun na tayo sa parting clutch. So ayan na nga, natanggal na natin yung clutch cover. So grabe oh, halos parang masunog siya. So ang issue ng motor ni boss, ayaw na bumatak daw, hinila na lang dito sa ating shop. Bukod dun sa ayaw humila, yung isa pang ang issue, yung hindi nga matadyakan yung kanyang motor. So kaya magpapalit na rin tayo ng clutch lining. So tanggalin na muna natin to, 10mm yung mismong tornilyo ng ating clutch. At isunod natin dyan yung 22mm na nut dito sa gitna ng ating clutch. So ayan, natanggal na natin. Pwede na natin hilain. At isunod naman natin yung spline washer sa gitna. Tanggalin natin yan. So hindi makuha ng screw na magnet, sungkitin natin. Ayaw pakuha, gamit tayo ng long nose. So ayan. Pwede na natin tanggalin yung ating clutch housing. Mga padreng, kung maririnig nyo, may kala mo may bariyang kumakalansing. So nagmumula po yan dito sa spring ng ating clutch. So kaya po tumutunog ng ganon, umatras na yung spring. So hindi na siya, imbis na mahaba, umatras, nagkaroon na siya ng clearance.
So, ang ginagawa lang natin dyan, pwede nating unatin yan. I-stretch natin para mawala yung kanyang kalansing. So, saka na natin ipapakita yung paano mag-unat nung spring niyan para mawala yung parang barya. So, dito na muna tayo sa hindi makik. Mapapansin nyo. Ayan o. Dyan tumatama yan. Ayan, tingnan nyo po yung kanyang idle gear. Napakaluwag. Ayan o. Ayan. Napakaluwag o. O kaya naman tanggalin na muna natin yan para makita natin yung mga iba pang sira. Gamit lang tayo ng circlip pliers para matanggal natin yung ating idle gear. So ayan, medyo pangit na yung aking circlip. Sinungkit ko na lang. So eto yung tama niyan, busing. Wala naman siyang bungi oh. So okay naman siya. Busing ang papalitan natin dyan. So dito sa ating kicker, wala naman din bungi. Okay naman. So ayan oh. Okay naman, wala naman bungi. Yung spring, good din naman. So ang nangyayari dito mga padreng, pag nakakabit ng ganyan at tinadyakan natin dahil maluwag yung busing, tumatagilid siya. Kaya hindi natin matadyakan. So yan, magpapalit lang tayo ng busing yan. Ayan o, tumatagilid siyang ganyan, kaya di natin matadyakan. So yan ang pinaka-issue ng motor ni boss. Ayan, palitan natin to. At pag ganyan yung naging issue mga padreng, huwag na nating patagalin pa kasi pwedeng mga bungi yan, pati yung ratchet gear, tsaka yung gear dun sa ating clutch. Pwedeng mga bungi yan at lalaki po yung ating gastos. So tanggalin na rin natin yung kicker. So ayan o, good naman yung kanyang kicker, wala naman bungi yung pinaka ratchet gear. So tanggalin natin isa-isa to. Suriin na rin natin kung may problema. So yan, good. Okay naman siya, wala naman tama. May play, may washer. Okay na okay, may washer sa dulo. So eto, wala naman din problema. Pag nagbabalik po kayo ng kicker mga padreng, huwag nyo pong kalimutan tong washer na to sa dulo. So yan, huwag nyo kakalimutan yan para hindi magka-problema yung inyong kicker. So yan, napakaluwag ng kanyang idle gear. So yan, palitan na natin yan. So ikasa na muna natin yung kicker, may washer sa dulo. So madali lang naman ikasa yan. Ayan, pasok nyo lang ganyan, tsaka nyo pihitin yung spring, ikawit nyo lang. Gamit lang kayo ng long nose o kaya kahit anumang plies. So yun, okay na. At ito yung busing na ating ipapalit. Busing ng ating idle gear. So kasana muna natin to. So ipasok na muna natin, i-try natin kung umiikot siya ng maganda. So yan, good naman, napakaluwag. So hindi pwedeng maigpit po yan mga padreng, mahirapan tayo mag-kick dyan o hindi natin maikikik. Gamit lang tayo ng socket na sasakto dyan. Pukpukin lang natin ng ganyan para matanggal natin yung lumang bushing. So ipalit natin yung bago. Kung mapapansin nyo mga padre, may sobra. So i-grind natin yan. Hindi pwedeng sobra kasi hindi natin maikakabit yung circlip. So dapat pre-play na ganyan. Dapat maluwag siya. Hindi dapat masikip yan dahil hindi natin makikik yan. So ito yung naging issue niyan. Tumatagilid kaya di maikik. So yan sobra siya. So i-grind natin yan. Para pumantay yan laki ng kanyang sobra. So i-grind lang natin. Maganda kung nadali mo. So yun, good na mga padreng. Pantay na siya. So hindi kasi pwedeng hindi pantay, hindi natin makakabit yung kanyang circlip. So testingin natin.
So kinabit ko muna yung kanyang starter, yung kick. So dapat freewheeling na ganyan. So ayan, good na siya. Ipakita ko ulit yung lumang bushing. Tingnan nyo, napakaluwag. So ito yung luma. Kasa natin. Tingnan nyo, ang laki ng alog. So yan ang issue. So ayan, kasa na natin. So ayan, nakasa na natin mga padreng. Huwag nyo pong kalimutan yung circlip sa labas. So sunod natin yung kanyang clutch housing. So itapat lang natin. So ayan. Tapos yung kanyang spline washer. So ayan. Pitin lang natin, tsaka natin hilain. Tapos yung kanyang clutch hub. Tapos washer. Tapos yung 22mm na nut. Tapos higpitan na natin yan. So yun, okay na mga padreng. Kinontrahan ko lang na basahan. Huwag niyong kalimutan na basain o ibabad tong ating clutch lining sa langis para tumagal yung buhay niya. So may makikita kang number dito o letra. Yung letra sa labas yan. So pwede din naman magkabaligtad. So ayan, may matalim tsaka hindi matalim. So mapapansin nyo parang nakaumbok. Yung nakaumbok sa labas yon. So ayan, alternate lang. Ayan, yung parang nakaumbok sa labas. Ayan. Pansin nyo naman yung kabila matalim, yung kabila hindi. So yung parang nakaumbok dito sa labas. Kasi pag tinulak yan, siya yung humihila para ilayo yung clutch lining. Ayan, hanapin nyo lang yung parang nakaumbok. Ayan binasa ko muna sa langis yan binabad ko. So ganyan lang mga padreng. Alternate lang naman yan. Ayan. Kalimitan kahit na magkabaligtaran, good naman yan. So kabit natin yung bearing. Tapos yung kanyang toser na tinatawag. So ganyan yung kabit niya kasi hindi mo nun mapapasok pag baligtad. Ayan dapat ganyan. So ayan. Ayan, ganyan ang kabit niyan. Tapos tapat lang natin. Tapos lagay na natin yung spring tsaka yung 10mm na kanyang tornilyo. At good na yan. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lang kayo, pwede kayo magsadya rito sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lamang po ako. Pwede rin po kayong mag-message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. So yan, gamit lang tayo ng 10mm, higpitan lang natin yan. Pagkaigpit nyan, pwede na natin ikabit yung gasket, yung cover, at okay na yan. Pwede na natin subukan kung matatadyakan na ba na boss yan o hindi pa rin. So bali ang naging issue, hindi na matadyakan, kahit sa electric starter, ayaw na rin. So mamaya malalaman natin yan pagkabalik nung kanyang cover. So yan, okay na. Balik na natin yung cover, gasket, cover, at okay na yan. Kinabit ko na rin yung kanyang kicker. Tapos yung langis, bagong langis. At itry na natin yan. So yun mga padreng, goods na goods. So pag ganun yung naging issue ng inyong motor mga padreng, wag nyo lang pabayaan pang magtagal kasi maraming sisirain po yan. So yan napakalambot ng tadyakan, bumabalik at hindi na naglalak. So yung mga padreng, ang naging issue ng motor ni boss, hindi daw niya matadyakan. Tapos sa starter electric,
hindi rin niya mapaandar, parang may nakabara, nakakalso. Ang naging issue mga padreng, yung kanyang idle, yung busing lumuwag na. So nagpalit lang tayo ng busing. Ngayon, pakitadyakan mo nga boss, kung natatadyakan mo na. Ayan o, natatadyakan na ni boss. Ayan, shoutout kay Congressman. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na pakilike, pakisubscribe, pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.